po ay manalangin. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay tunay at puso, nagpupuri at nagpasalamat sa kalayaan na ikaw po'y aming puri, sambahin sa Espiritu at Katawan. Salamat o Diyos. Hallelujah sa iyong paglangis sa nauna pong bahagi ng mga gawain pinagpala ang mga buhay ng patruo na nagdadagdagan ang paniwal pampantay sa iyong kamanghamahang ginawa sa lahat ng mga nampatay. Salamat din yung pagkilos sa aming kalagitnaan sa matamis mong presensya na ito po ang aming katuwal, kagalakan, kalakasan na ang aming ginagawa ay nakakabot sa trono ng biyaya at minsan pa sa mga ito kami po ay yung pagpalain sa pakikinig ng iyong banal sa na pagkain naming kalwang nagugutom sa panalangin namin kinagalang mga ebanglista, Will Estrada Almeida, buksan po sa pangunawa ng lahat at ako ay iyong langisan at pangunahat nawa po. Ako ay maging dali ng pagpapalang espiritual sa pamag-itam ng Ebanghelyo ng Kaltasan sa makapangyarihang pangalan po. Aming pinakamamahal na Panginoon Susto po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan, kaantukan, di pagkaunawa ng iyong banal sa aming kalagitnaan, kasaot. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ang propeta sa ating kapanahon ng ginamit pa sa ating kaligtasan, mag-isa buong sambayan sa ating mga pastor, sa kalma anak, manugang apo at sa ganitong aral po na itinuro ng ating beloved Assistant Pastor Lens Almeida at magandang pinagpalang umaga na po sa bawat isa sa inyong lahat at sa ating live broadcast viewer at sa ating beloved visitor. Magandang pinagpalang umaga po. Lahat ng gising na gising magsabing praise the Lord. Minamahal ating unawain po ang salita ng pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito ay pagkain ng ating kaluluwang nagugutom. Kaya nga pag ang ating kaluluwa ay hindi natin pinakain, magkakaroon ng karamdaman. At ang sagot sa karamdaman ng ating kaluluwa ay ang salita ng mahal na Panginoon. Tayo po ay napakapalad, minamahal. Dahil tayo lahat dati, hiwalay sa presensya ng mahal na Diyos. Malayo tayo sa presensya ng mahal na Panginoon dahil sa lahat ng ginawa nating mga kasamaan. Pero ngayon, tayo po ay mga anak ng Diyos na buhay dahil tayo po lumapit at naniwala sa salita ng mahal na Panginoon at ating ginawa ang kanyang bang kalooban. Kaya ating pong naramdaman ang kanyang pag-ibig, ang kanyang presensya. Tayo po ay tunay na may espiritu ng Diyos, kaya tayo ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Aklat po tayo minamahal ng Isaya. Dito po ay malinaw sa 59, sa 2. Dito po sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 59, talatang 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo, at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Amen. Ito po ang kalagayan dati natin nung hindi pa tayo manampalataya. At ito ang kalagayan ng marami nating kababayan o ating mahal sa buhay. Pag ang tao po ay hiwalay sa presensya ng Diyos o sa Diyos, ibig sabihin, una na ating mapapansin, kahit ano nating dalangin, tayo hindi pakikinggan ng mahal na Panginoon. At kung tayo hiwalay sa presensya ng Diyos, ibig sabihin tayo'y patungo sa kapahamakan sa pisikal nating katawan at ang ating kaluluwa ay papunta sa apoy ng impyerno.
Kaya ito po ang hindi alam ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, ng ating kapitbahay, ng ating kababayan, na kahit sila ay kumikilala sa mahal na Diyos o tumatawag sa mahal na Diyos, kung ikay hiwalay dahil sa iyong kasamaan, ikay mapapahamak. At ito po yung kalagayan natin. Kaya nga kahit anong gawin natin nung pananalangin, pagkukuros, pagluhod, dahil tayo nabubuhay sa kasalanan, hindi tumutugon ang mahal na Diyos. Pero tayo ay mapalad ngayon, kaya nga tumutugon ang pinakamamahal pa sa ating panalangin dahil tayo pinatawad na ng mahal na Diyos sa ating kasalanan. Sa pangunang panalangin ating mga pastor, ibinibigay o pinagkakaloob ng pinakamamahal pa sa ang ating panalangin dahil kinalimutan na ng mahal na Diyos ang ating mga kasalanan. Subalit kung tayo po na pinatawad na sa kasalanan ay babalik muli, ibig sabihin, hindi muli tayo pakikinggan ng mga Panginoon sa ating kasalanan. Dahil ang kasalanan ang naging daan, kaya nga pinaghiwalay tayo o nahiwalay tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil napakalinaw mga kapatid ng ating binasa, kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan, siya ang nagpakubli sa mukha ng Diyos upang hindi tayo pakinggan. Kaya ang tao, minamahal, hanggang hindi talikuran ang kasalanan, hanggang hindi ang tao mapatawad ang kasalanan, hindi makikinig ang mahal Diyos sa kanyang panalangin. Dahil malinaw din ang sabi ng Juan 9:31, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang makasalanan. Dapat kung ang sino man ay maging mananamba sa Diyos at ganapin ang kalooban ng Diyos, siya'y pakikinggan ng Diyos. Ibig sabihin, pag ang tao nga ay nadun sa kasalanan, wala kang aasahan na ikay pakikinggan sa iyong pananalangin. Dahil malinaw po, ang tao at ang Diyos ay nagkahiwalay dahil sa kasamaan o kasalanan. Kaya pag ang tao ay hindi magbalik loob sa Panginoon at hindi maborn again Christian, alipin ka ng kasalanan, ikay patungo sa kapahamakan. Pero gaano mang kadami ng ating kasalanan at tayo magbalik sa mahal na Diyos o tayo maborn again Christian, mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan kung tayo maglilingkod na may katapat at may katotohanan. Kaya malinaw po na ang ating mahal sa buhay, ang ating kababayan, kaibigan, kakilala o kapitbahay, hanggang hindi lalapit sa mahal na Panginoon at magbabalik loob, sila po'y hiwalay sa presensya ng Diyos dahil sa kasalanan. At ito po yung kalagayan natin. Pero ngayon naman ay tayo pinagpalang lubos dahil nang tayo makinig ng salita ng Diyos at tinanggap natin ang mahal na Panginoon bilang Diyos at sa tagapagligtas, ngayon tayo ay tunay na anak ng Diyos na buhay, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga nagbago ang ating buhay, nawala ang masamang ugali, nagkaroon tayo ng tunay na relasyon sa mahal na Diyos, dahil napatawad na ang ating kasalanan. Kaya nga, huwag na po natin babalikan ang ating nagawang kasalanan. Tayo magpapatuloy na lamang maglingkod sa pinakamamahal na Panginoon hanggang
sa huling hininga ng ating buhay o hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Dahil tayo pong lahat ay may aasahan at katiyakan ng pagpunta sa langit at magmanang buhay na walang hanggan. Kaya malinaw mga batid, ang tao at ang Diyos ay magkahiwalay. At nagkahiwalay dahil sa ating kasalanan. At hindi didinig ang mahal sa panalangin dahil sa ating nagawang kasalanan. Kaya nga kung tayo dati ganon, walang tugon ang mahal na Panginoon, huwag na natin balikan ang kasalanan. Dahil ang kasalanan, may mahal, ito po magwawasak sa buhay ng isang tao. Ang kasalanan ang magdadala sa tao sa apoy ng impyerno. Ang kasalanan ang dahilan kaya hindi tutugon ang mga sa ating panalangin. Ang kasalanan ay magbubunga ng karamdaman. At paglala ng ating karamdaman, malapit na tayo sa hukay. Kaya kung nais natin tayo mabuhay masaya at maligaya, at tayo'y tumanggap ng biyaya at pagpapala sa mahal na Panginoon, mabuhay tayo sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Kaya katuwa at kagalakan natin, may mahal, na tayo na magsikap, magpilit, sumunod sa kalooban ng Panginoon, talikuran kasalanan, mabuhay may kabanalan, at gawing kayamanan ang paglingkod sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maging number 1 sa ating buhay, ang pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon, para tayo po'y pagpapalain ng mahal na Panginoon. Aklat po tayo ng unang Timoteo 5:6. Ito po ang kalagayan ng ating pong mga kababayan at kalagayan dati natin. Pakibasa. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, talatang 6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Amen. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. Ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ito po ang hindi natin alam dati. Tayo may kinikilalang Diyos, tayo may kalagayang paniniwala o pampataya, tayo tumatawag sa Diyos. Pero dahil tayo nagpapakabuyo o ginagawa natin yung kalayawan, yung gustong ating laman, tayo nabubuhay sa kasalanan sa gusto natin. Dati tayong lahat pala, bukod sa hiwalay, sa presensya ng Diyos, tayo'y patay. Ito po ang kalagayan ng maraming tao, ng ating mga kababayan. Kahit sila ay gumagalaw, nakapagtrabaho, kilala, tanyag sila, hanggang hindi pala sila nagiging anak ng Diyos, hanggang hindi sila tumatanggap sa mga Panginoon at nababautismo sa pangalan ng pinakamamahal Pansos, ang isang tao pala ay patay sa harap ng mahal na Panginoon dahil napakalinaw, datapwat ang nagpapakabuyo sa kalayawan bagamat buhay ay patay. Kaya pag ang isang tao ay patay sa harap ng pinakamamahal na Panginoon, ikaw ay tsak na tsak papunta sa kapahamakan. Kaya nga, ang dami ng ating mga kababayan, nangapahamak ang kanilang pisikal na katawan, nangamatay sa iba't ibang trahedya, sakuna, ay kung ang iyong katawan ay nabubuhay sa pagkasala, pati ang iyong kaluluwa, ibig sabihin, mapapahamak sa apoy ng impyerno. Pero napakapalad po natin, dahil tayo po ay kinawa at kinabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo naniwala sa mahal na Panginoon nang makapakinig tayo ng salita ng mga Panginoon, tinanggap natin siya bilang Diyos sa tagapagligtas. Ngayon, tayong dating patay, buhay sa harap ng mahal na Panginoon. Dahil ang sino man may espiritu ng Diyos, siya ay sa Diyos. Siya ay anak ng Diyos.
Pero kung ang isang tao walang Espiritu ng Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kaya ang taong walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Diyos, hindi sa mahal na Panginoon, ang tanong, kanino ka? Dadalawa ang Panginoon ng tao. Ang pinakamamahal pa ng Diyos at si Lucifer. Kaya nung tayo po'y hindi pa nabubunaging Kristiyan, hindi pa tayo nakakapakinig sa salita ng Diyos, hindi pa natin natatanggap ang mahal na Panginoon, hindi pa tayo nababautismuhan, tayong lahat dati patay. Kaya tayong lahat papunta sa kapahamakan. Pero tayong patay dati, ngayon ay buhay sa harap ng mga Panginoon, may Espiritu ng Diyos, kaya naramdaman natin ang presensya ng Diyos at tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. Kaya nga nakakaawa at nakabag ang ating mga kababayan, ang ating mga sa buhay na hindi maniwala, ating kakilala, ating kaibigan, na ating sinisiran at inaakay sa paanan ng mahal na Panginoon hanggang hindi sila po magbabalik loob sa mahal na Panginoon. Ang kalagayan niya na sila po'y kilala o tanyag umayaman, maraming pera, hanggang hindi sila magbabalik loob sa mahal na Panginoon. Buhay nga sila, pero patay sila sa harap ng Diyos. Kaya ang patay ay mapapahamak. Pero kung tayo po ay magbabalik loob sa mahal na Panginoon, tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya nga, sa huling panahon ito, ang bawat isa po sa atin ay gamitin ng pinakamamahal na Panginoon. Mag-share, magpatotoo, magbahagi ng salita ng mahal na Panginoon. Para ang patay ay muling mabuhay. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya habang tayo po may kalayaan, tayo po ay mag-share, magpatotoo, mangaral para sa mga tao na hiwalay sa Diyos at patay sa harap ng Diyos. Dahil kung tayo'y hahayo, tayo ay magpapatuto, tayo magsishare, yung patay na makikinig ng salita ng Diyos ay mabubuhay muli. At pag ang isang tao'y nabuhay sa harap ng Diyos, sila po ay pagpapalaing lubos ng pinakamamahal na Panginoon. Aklat po tayo ng Juan 5:25 at susundan ng Isaiah 55:3. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 5, talatang 25. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga sa huling panahon ito, tayo po ang inaasa ng pinakamamahal pa Jesus. Kaya tayo lahat ay magpagamit sa mahal na Panginoon. Paano mabubuhay ang isang patay sa harap ng Panginoon? Sa pamagitan ng mga masisipag na mga anak ng pinakamamahal sa hayong magpapatotoo ng kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon, silang patay sa harap ng mahal na Diyos. Ano sabi? Ang mga patay, katotohanan, mapapakinggan nila ang salita ng Panginoon. At ang taong makikinig ng salita ng Diyos at lalapit at magbabalik loob sa mga Panginoon, sila'y mabubuhay. Amen? Kaya nga, paano sila mabuhay sa harap ng mga Panginoon? Tayo po ay magpagamit sa mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong maghimagod, huwag tayong magsawa na mag-share, magpatotoo. Kung tayo po, may mahal, ay kung ano-ano ang ating i-chat minsan sa ating kakilala, kaibigan, lalo na pag sell ang mga mall o SM, at magyayakagang mamimili, lalo at papasko na, ang dapat natin ipag-share at i-chat natin mga kapatid, ang kabutihang ginawa ng mahal pa sa ating buhay. Para sila po napatay, kung sila maniwala at makinig
ng satang at lumapit sa mahal na Panginoon, sila'y mabubuhay. Kaya nga, sa huling panahon ito, lalo tayo nagsisikap, nagpipilip. Kaya nga, tayo ay kailangang mag-share ng mabuting balita. Dahil kung yung patay makakapakinig sa salita ng Diyos at maniniwala, sila po ay mabubuhay muli. At kung isang tao ay buhay sa harap ng mahal na Panginoon, doon magsisimula ang biyaya at pagpapala darating sa kanila galing sa mahal na Panginoon. Dahil napakalinaw mga kapatid, katotohanan sasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mabubuhay. Paano sila makinig? Paano sila, mga kapatid, mabubuhay? Kailangan tayo na pinagpala ng mga Panginoon ang magsisir ng mabuting balita. At kung ang tao ay buhay na sa harap ng mga Panginoon, doon dadaloy ang biyaya at pagpapala magbubuhat sa mahal na Panginoon. Dito po malinaw sa susunod na talata, ang kaluluwang patay dahil walang panahong maglingkod sa Diyos, walang panahong makinig sa salita ng Diyos, ay tagamatiling ang patay. Pero yung patay, kung makakapakinig ng salita ng Diyos, mabubuhay sila sa harap ng mahal na Panginoon. Pakibasa po, aklat ng Isaya. Dito po sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 55, talatang 3. Inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Amen. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatuwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Lahat po magsabing praise the Lord. O, paano po mabubuhay ang isang patay? Kailangang makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ang inaasahan ng mga Panginoon para yung mga patay sa harap ng mga Panginoon at hiwalay sa Diyos ay mabuhay. Tayo po dating ganito din. Patay din tayo. Hiwalay tayo sa Panginoon dahil sa ating kasalanan, kasamaan. Kaya kahit anong panalangin natin, walang tugon. Bakit tayo tatad at yan ang problema, ang walang kapayapaan, walang kagalakan. Tayo po hindi malaman ang gagawin dahil sa sakit at karamdaman. Dahil nga sa ating kasalanan, sa ating kasamaan, tayo hiwalay sa Diyos. At ang taong nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Pero ano ang paraan para ang mga patay ay mabuhay? Malinaw po ang sabi ng banal na aklat. Inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Kailangan ng tao makapakinig ng salita ng Diyos. Kailangan ng mga manampalataya ang makapakinig ng salita ng Diyos para huwag kang mamatay sa harap ng mga Panginoon. Dahil yung magpapabaya sa paglilingkod, sa pagdalo, sa pagsamba, at hindi makakapakinig ng salita ng Diyos, magkakaroon ng sakit ang iyong kaluluwa at pwedeng mamatay unti-unti ang iyong kaluluwa. Kaya kailangan po ng mga tinawag at pinili ng mga dinala sa tunay na magawain magpapatuloy, makakapakinig ng salita ng Diyos para huwag nang mamatay ang ating kaluluwa. Pero yung mga patay, ang kaluluwa sa harap ng mahal na Panginoon, pag nakapakinig ng salita ng Diyos, inunawa at tinanggap at sinunod, silang patay ay mabubuhay ang kaluluwa sa harap ng mahal na Panginoon. At kung tayo po'y buhay sa harap ng mahal na Panginoon,
tayo po ay kalulog ng mga Panginoon at pagpapalain tayo at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya walang talo, minamahal, ang ginagawa nating pagpipilit, pagsikap, makapaglingkod sa Panginoon, kahit tayo po ay pagod, tayo nagsisikap mag-overnight, kahit tayo po misa ng Saturday ay may gagawin ng hapon, nagsisikap tayo mag-overnight. Bakit? Para ang ating kalwa na may sakit ay huwag mamatay sa harap ng mahal na Panginoon. Para ang kalawang buhay ay lalong manatiling buhay at nadiyan ang kalakas at kalusugan. Dahil kung napapakinggan natin sa ating Diyos, naramdaman natin ang presensya ng Diyos, hindi na tayo po mawawala sa kamay ng Diyos na buhay. Bagkos tayo mabubuhay, masat maligaya, pagpapalaing lubos ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapal natin. Dati tayo patay. Pero nang tayo'y nakinig ng salita ng Diyos, tayo'y nabuhay ngayon. Kaya nga, huwag na po natin pababayaan na tayo po ay mahiwalay pa sa presensya ng Diyos ng ating kaluluwa na buhay sa harap ng mahal na Panginoon. Huwag natin pabayaan na tayo muling mamamatay unti-unti ang ating kaluluwa. Dahil kaya nga, namamatay unti-unti ang kaluluwa sa harap ng ng mga Kristiyano, tinatamad dumalo, maraming alibay o dahilan sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Ay hindi nila alam, mamamatay unti-unti ang iyong kaluluwa. Parang kung saan magkakasakit. Kaya nga pag napabayaan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit pinagpala na, muli sila nahiwalay sa Diyos. At muli namamatay ang kalangkalwa sa harap ng mahal na Panginoon. Pero tayo po naway magpahalaga na tayong dating patay at hiwalay, kailangan ngayon tayo ay buhay at tayo po'y tunay na akan Diyos na buhay, manatili na po tayo hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Kaya ating ipagtrabaho po ang ating mga kalitasan na may takot at panginig. Lubusin ang gawain sa rin pagkaligtas dahil kanya-kanya po tayong kaligtasan. Pag tayo bautismo sa pangalan ng mga Panginoon, kanya-kanya na po tayong kaligtasan. Kung ba ang sabi ng iba, kung ikaw ay may tagapagluto ng iyong pagkain, tagapagluto lang. Pero para ikay mabusog, ikaw ang kakain. May po ba may mahal? Ay kung nada ng pagkain at ayaw mo kumain, magugutom ka. Ganun po ang kaligtasan. Ikaw po ang magtatrabaho ng iyong kaligtasan dahil hindi tayo kayang iligtas ng ating mga magulang, ng ating kapatid sa Panginoon, ng ating kapitbahay. Pag tayo bautismo na, kanya-kanya tayong kaligtasan, kaya magsisikap, dadalo, at gagawin ang kalooban ng Diyos. Subalit sa mga hindi pa bautismo, sa atin nakasalalay. Cross natin sila. Kaya tayo po, ang gagamitin mag-share, magpatuakayin natin, para makapakinig sa salita ng Diyos, para pag sila naniwala at nampataya, at ginawa ang kalooban ng Diyos, sila po ay pagpapalaing lubos ng mahal na Panginoon. Lahat po ng kasing magsabing praise the Lord. Ating pong basahin mga mahal ang 2 talata bago tayo awit ng isang awitin. Aklat po tayo ng Roma 8, 9, 14 at 16. Ikalawang Timoteo 2:19. Mag-article at instrumentales. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 9, talon sa talatang 14 at talon sa talatang 16. Dito po sa 9, datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kaniya. Talon sa 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Talon sa 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Timoteo,
2:19. Dito po sa aklat na ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 19. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Ito po ang ating lahat ngayong kalagayan. Dahil tayo pinagpala na ng mga Panginoon. Kaya nga ang tao na walang Espiritu ng Diyos o walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kaya ito nakakalungkot sa mga tao na hindi makikinig na sa Diyos at lalapit sa mga Panginoon. Kahit nga sila'y buhay, kahit mayaman, kilala, o tanyag sila, sila'y patay sa harap ng Diyos. Kaya kung ang isang tao ay patay, sa harap ng mga Panginoon, mapapahamak sila ang kanilang pisikal na katawan at kanilang kaluluwa. Kaya ang patay dapat makapakinig sa ng Diyos para mabuhay sa harap ng mga Panginoon. Dahil kailangan lahat ng tao ang Espiritu ng Diyos. Dahil kung ang tao ay walang Espiritu ng Diyos o Espiritu ni Kristo, hindi sila sa Diyos o anak ng Diyos. Dahil ang sabi ng 14:16, kung ang sinumang tao ay pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Kaya kung ang tao ay hindi pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, hindi pala sila anak ng Diyos. Kaya ito ang nakakatakot sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kababayan. Akala nila, kahit sila nakatawag sa Diyos, sila may paniwala, may papataya, sila ay anak ng Diyos. Ang banal na aklat ang nagsabi, kung hindi ka pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Amen? Kaya paano tayo maging anak ng Diyos at pupunta sa langit? Anong sabi ng mga aklat? Ang isang tao, kailangan tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Paano tanggapin ng taong Espiritu ng Diyos? Kailangan ang tao ay maborn aging Kristiyan. Kailangan ang tao ay bautismuhan sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan upang magkaroon ka ng Espiritu ng Diyos. At ito ang hindi alam ng ating mga kababayan. Kaya nakakaawat na kahabag ang ating mga kababayan. Hanggang ang tao ay walang Espiritu ng Diyos at hindi pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, sila po'y hindi anak ng Diyos. Tayo'y ganun ang kalagayan, may mahal, dati. Pero ngayon, tayo may Espiritu ng Diyos, tayo pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, matuwa ka at magalak dahil ikaw ay pagpapalait, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya ating pong palagan ang ating tungkulin. Pero ang sabi nga ng mga aklat, tayo ngayon na may Espiritu ng Diyos, tayong tumatawag sa pangalang mga Panginoon Jesus, ay kilala ng mga Panginoon dahil ikaw ay may Espiritu ng Diyos. Ikaw ay templo ng Espiritu ng Diyos. Dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya anong sabi ng mga aklat? Nakikilala tayo ng mga Panginoon. Tayo may tatak, may tanda. Dahil tayo may Espiritu ng Diyos. Pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ano pong ating tungkulin? Tayong may Espiritu ng Diyos, tayong bumabanggit ng pangalang mga Panginoon Jesus, magsilayo sa kalikuan. Ito po ang tungkol natin sa uling panahon. Ito, layuan natin ang lahat ng kalikuan o kasalanan. Huwag natin po balikan dahil tayo po'y kilala ng mga Panginoon. Tayo'y may tatak, may tanda. Tayo'y pinapatubay ng Espiritu ng Diyos. Kaya layuan natin ang lahat ng kalikuan. Tayong bumabanggit ng pangalang mga Panginoon Jesus dahil ang tunay na may Espiritu ng Diyos at pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, mabubuhay lamang tayo po ay sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo ay mabuhay sa gabay at patnubay ng mahal na Panginoon, kaya hindi na po tayo ang nasusunod
ang mahal na Panginoon na tayo'y nabubuhay dito, ang kinabubuhay natin sa laman ay ang Diyos na katawang tao na umibig sa atin, siya ang ating pong ikabubuhay. Kaya nga ang pinautisman kay Kristo, ibinihis si Kristo. Kaya yun na po ang ating kalagayan. Dahil tayo dati hiwalay sa Diyos, patay sa harap ng Diyos, ngayon tayo'y buhay at tayo ay may relasyon sa Diyos, ating pong gawin, talikuran ang kasalanan. Kaya ngayon, ating ialay ang ating buhay sa wala Panginoon. Anumang kalagayan natin, magpupuri tayo sa Diyos na buhay, na tumawag at pumili at nagbago na ating buhay, nagpagaling ating karamdaman. Tayo po'y tumayo at tayo aawit po ng isang awitan. Hallelujah, hallelujah. Nakialay itong buhay ko. Hallelujah. Salamat, aming pinakamamahal na Panginoon. Nang dahil lamang sa iyo. Ating pong isipin ang kabutihang mahal na Panginoon. Madilim ay Dahil naging tayo napakamahalan ngayon. makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka. Oh, hallelujah. Ng buong puso't isip at kaluluwa. Hallelujah. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangong handog at kaya sa paningin mo. Tayo po na tayo umawit. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa iyo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man. Hallelujah. Ano bang ating kalagayan? Magpupuri tayo at magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iyo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, aming pinakamamahal na Panginoon. Mahirap mang mabuhay sa mundong Oh, ito. hallelujah, hallelujah. Marami mang hadang bawat landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam ko tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo magalay lamang sa iyo, mabangong handog at Hallelujah. Tayo po lahat ay umawit at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Ako'y magpupuri sa iyo. Oh, hallelujah. Ano mang kalagayan ng puso,
Kaya nga sa ating buhay ngayon, may mahal, lagi nawa una na ang mahal na Diyos. Lagi natin siyang pupurihin, pagsisikapang sambahin, sapagkat tayo lahat ngayon na tinawag pinili at dati tayong hiwalay at patay sa harap ng Diyos, ngayon ating ilalaan ang pagpupuri at pagsamba sapagkat tayo ngayon ay tunay pinagpala ng pinakamamahal na Jesus. Binago ang buhay, pagkakaramdaman, ating naranasan kapat kagalakan at anumang ating kalagayan sa araw-araw nating pamumuhay. Magpupuri pa rin tayo sa mahal na Panginoon at maglilingkod sa mahal na Panginoon hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Tayo po lahat ay manalangin, may mahal ng ating pangailangan. Tayo lumapit sa pinakamamahal na Jesus na may paniwal at may papatayak ng ating hinihingi, ating pinagpipray sa takdang araw, ibibigay sa atin ng pinakamamahal na Jesus. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus sa mga ito sa panganampanalangin namin ginagalang mahal na Evangelista Will Estrada Almeida. Iyo po kami patawarin sa lahat ng pagkulang pag-asala at sa lahat ng pangailangan at kanilang mga pangailangan o hikbi at daing o hiningi sa iyo, ipagkaloob mo po sa himalang pamaraan. Iyo pong ibigay at pagpalain ang bawat isa sa material, pinansal, espiritual na pagpapala. Akayin mo po kami at dagdagan ang aming tunay na pag-ibig, pagmamahal, katapat at kasigasigan na kayo mapaglingkuran. Huwag mo po kaming iiwan ng pababayaan. Araw-araw na ang pamumuhay hanggang sa iyong pagbalik at nawa kami iumasang po walang dungis, walang kapintasan. Mahal na Panginoon, iyo pong kawat kabagan aming mamahal sa buhay, ang aming mga kababayan, mga kapatiran na hinalpaypay. Iyo pong tawagit ibalik sa magawain para sa huling panahong ito, ang bawat isa ay maglingkod na may katapatan, may katotohanan. Sa lahat po may karamdaman. Pagalingin mo po sila sa kanilang makaramdaman, problema at asin mo po. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang kanilang buhay, pagkitaan, iyo pong basbasan at dagdagan ang wala ay bigyan mo po, O Diyos. Mahal na panghawakan mo po kami. Iyo po kaming tulungan na maging matapat at masigasig sa paglilingkod sa iyo at kami iyong gamitin sa kaligtasan na ama sa buhay ng aming kababayan para po, O Diyos, hallelujah, sila po'y makakilala sa iyo sa uling panahong ito na kami ay maging katuwang na pong mga pastor na mga beloved children para lalaganap ay banghal kaltasan. Mahal na Panginoon, bigkisin mo po kami ng pag-ibig, ingatan mo po gabi patnubuhayan ang bawat isa. Sa pangalan mo po, mahal na Panginoon Jesus, ito po aming samot panalangin sa mga ito. In Jesus' name. May mahal ang ating kanang kamay po ay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ating katawan, may karamdaman, ating alliance po ating sarili at ating saway sa pangalan, mapaso ang lahat ng udyok na masamang espiritu sa ating buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan po aming pinakamamahal na Panginoon sa mga ito aming sasaway. Lahat ng di makaramdaman nagpapahirap, ang di makaramdaman, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, hallelujah, sakit sa puso, sakit sa baga, pagka-stroke, pagka-paralysis, ang makaramdaman sa pisikal na katawan nagpapahirap, lumas ka sa pangas, kas out in Jesus' name. Hallelujah, panghina, palipaypay, kahirapan, alilangan, smoker, alcoholic, hallelujah, I command you cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Amen po rin po ating mahal na Panginoon. Bago po tayo tumalong sa mga ito, ating po munang patanggapin na ating beloved visitor. Mga mahal, kayo po ito na mahal na Panginoon. Itaas po ninyo ang inyo pong dalawang kamay, magpikit po kayo ng inyong mata at sundin ninyo ang maikling panalangin aking bibigkasin. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa mga ito. Aking napakinggan ang iyong salita. Ako po ay labis nagsisisi sa lahat nagawa kong kasalanan simula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po
na malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Iligtas mo po ako sa sampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Ako po naman ang manalangin sa inyong mapagpalang Diyos, ang manalangin sa pangalan po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aming pong beloved visitor, ay dagdagan mo po ang tunay na pag-ibig, paniwala o pampataya, at nawa, O Diyos, ang kanyang pangalan, isulat sa aklat ng buhay, iligtas ang po na kanyang masabuhay, pagpalain mo po sila, at nawa ito ang tunay at simula ng kanyang paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan po, mahal pa Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. God bless you po. At kung kayo po decidido magpabautismo, ay kayo handa namin paglingkuran kung ngayon o sa susunod po ninyong pagdalo na ating magawaan. Tayo po, minamahal, ay tatalon ng 3 beses shout, Hallelujah, praise the Lord. Sa umaga po ito lahat, nagising at makakatalon, minamahal. Jam! Hallelujah! 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 Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, minamahal, tayo po ay napakapalad